So ito na mga kababayan, yun nga po, gusto kong kausapin si Ate Ansing, Nanay Ansing, sa nangyari po kahapon. Na nabigla talaga ako nung ipakilala ko siya kay Ma'am Inday Okray. Expected ko kasi na hindi niya kilala si Ma'am Inday Okray. Pero nagulat ako na nagsabi ko, good morning, pinapakilala ang bungad ni Nanay Ansing is, ay, ikaw pala si Inday Okray. At doon na nagsimula. Kaya pumunta ako rito ngayon mga kababayan para kunin din natin yung side ni Nanay Ansing. Bakit nagalit siya or bakit ganun ang galit niya kay Ma'am Inday Okray. Nanay Ansing, kumusta ka naman? Hindi nga mabuti, Daddy Frankie. Hindi ko pa rin makalimutan si Inday Okray. Kasi nung pumunta siya dito, nabigla ako kasi akala ko hindi ko siya makikita ng personal. Sa Facebook ko lang siya makikita. Pero nabigla ako at nagkaharap kami ng harapan. Hindi ko sukat akalain na pupunta siya dito sa lugar namin na personal. Pero bakit, di ba, ipapakilala ko pa lang sana. Kasi sa totoo lang, Nanay Ansing, ang purpose na, parang ipakita ko lang kasi sabi niya, sa totoo lang, gusto ka rin niyang makita. Sabi nga niya, gusto kong makita si Nanay Ansing. Ano ba talagang itsura ni Nanay Ansing? Pero hindi ko talaga alam na may galit ka sa kanya. Kaya nagulat ako nung, actually talaga, hindi ko talaga tatawagin si Nanay Ansing mga kababayan. Dahil po, may usapan na kami ni Nanay Ansing na laylo muna siya sa amin. Kumbaga kami na lang muna ni Forman ng mag-uusap at saka ni Kuya GJ. Kaya lang yun, di ko alam kung bakit napunta si Nanay Ansing. Ano yun, nakita mo si Ma'am Inday o kukunin mo lang talaga yung walis? Kukunin ko sana yung walis, Daddy Frankie, kasi may dumi dun sa kusina namin. Oo. Nagulat ako. Nandyan pala siya sa loob, kasama mo. Kaya nagbalik sa akin yung galit. Yung napapanood ko na sinasabi niya sa akin sa Facebook, sa mga vlog niya, na minamalit niya ako, na porket ganito lang ako, mahirap. Ginaganon-ganon niya ako. Kung ano-anong sinasabi niya. Inaalipusta niya ako. Akala mo kung sino siya. Kaya di ko rin mapigilan yung sarili ko na hindi magsalita. Nahiyaman ako sa'yo kasi nakikita mo ng harapan na gano'n, na hindi ko na napigilan yung sarili kong hindi magsalita, Daddy Frankie. Hindi ko napigilan yung galit ko na hindi ko napigilan magtimpi. Kasi nainis ako sa sinasabi niya sa akin. Kung ano nung sinasabi niya na avatar daw ako. Malaki daw yung mukha ko, kagaya ng tarsier. O bakit? Kung malaking mata ko, anong problema niya, Daddy Frankie? Sa malaki nga yung mata ko Bakit gano'n siya magsalita sa akin? Wala naman akong atraso sa kanya. Yun yung naririnig mo sa mga reaksyon niya. Oo, Daddy Frankie. Ano kaya problema niya sa akin? Di man siya nakakatulong sa akin, ganun pa siya. Buti sana kung tumutulong siya sa kapatid ko, mulat sa pool, wala man akong naririnig na tumulong siya sa kapatid ko Wala ka pang nababanggit na nagbigay siya, kahit piso. Tapos gano'n siya magsalita sa akin kung ano-anong masasakit. Sino ba naman hindi masasaktan, Daddy Frankie? Di ba? Kaya yun din, nakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya. Kahit nasa harap mo siya. Kaya hindi ko rin napigilan yung mga salita ko para sa kanya. Pasensya ka na, Daddy Frankie, kung nagkasagutan kami sa harap mo. Hanggang ngayon mga kababayan, parang nanginginig yung kalamnan ko. Although talagang I'm not feeling well today, kaya medyo nanginginig yung kalamnan ko. Hindi ako okay. Dahil yun nga po, syempre, si Ma'am Inday Okray, nag-i-sponsor po sa akin. Yes, opo. Sponsors din namin siya. Although, bago pa lang namin nakilala yan si Ma'am Inday Okray, nagbibigay na po siya. Nagbigay siya kay Atenida, Tatay Rodolph, at kung sino-sino pa. Pero
tama ka? Parang meron na bang naibigay si Ma'am Inday Ocray kay Kuya Oliver? Ang pagkakatanda po namin, wala pa. Wala pa. Pero nagsabi siya, alam mo sa totoo lang Ate Ansing, bago kami pumunta dito, sabi niya, sama ako, punta tayo. Sabi niya, sige ka ako. Masaya ako na gusto niya ring makita, gusto niya talaga makita si Kuya Oliver. At sabi niya, pag natapos na yung bahay, may pinaplano siyang ibibigay para sa kay Kuya Oliver. Mabuti kung gano'n, Daddy Frankie, at nang hindi lang na salita ang naririnig ko sa kanya. Kung tutulungan niya yung kapatid ko, di magiging masaya ako. Kaysa magalit pa akong hindi man nakakatulong, nagsasalita pa ng masakit. Kaya hindi ko rin talaga kayo naawat kaagad kasi nabigla talaga ako. Lalo na nung narinig ko yung mga sinabi mo at sinabi rin ni Ma'am Inday Ocray. Siya pa yung matapang, Daddy Frankie, siya lang naman yung dayo dito sa lugar namin. Siya pa yung matapang na magsalita eh. Di dapat siya yung mahinahon, di ba, Daddy Frankie? Kasi hindi siya taga dito, dayo lang. Tapos tumatapak lang siya dito sa lugar namin. Ganun pa siya magsalita sa akin? Ang tapang-tapang niya. Yun ba namang hindi magagalit, Daddy Frankie? Ano sabi ng asawa mo? Wala naman siya. Kung nakikipag-aboy, hindi naman siya nakikisali, Daddy Frankie. Wala, kung away babae, wala naman siyang comment dyan. Saka pinapagalin din ako. Sabi niya, wag ka nakikipag-away, sabi din niya sa akin. Kaya, sabi ko naman, hindi ako magkikipag-away, minamalit na ako. Pati pagkatao ko, hinahamak na, sabi ko naman. Di pa ako iimek, sabi ko naman. Pagtanggol ko din yung sarili ko, sabi ko naman, Daddy Frankie, di ba? Alang namang, hayaan ko na lang, kahit sabihin niyang, mukha kang pera, sabi niya sa akin. Tapos, hindi naman pala siya tumutulong sa kapatid ko, magsalita pa siya sa akin ng gano'n. Pero siguro, Nanay Ansing, no? Siguro, Nanay Ansing, kung nung pinakilala ka, nung nakita mo, dapat ang sinabi mo sana, ikaw pala si Inday Ocray. Pwede ba kitang makausap? Bakit naman ganun ang pagre-reaction mo sa akin? Siguro kung ganun ang sinabi mo, hindi siguro lumaki yung gulo, hindi kayo siguro nagkainitan. Kaya lang ang nangyari, parang nung nakita mo, mainit ka kaagad. Aminin ko din, Daddy Frankie. Nagkamali din ako doon. Pero hindi ko rin napigilan kasi yung sarili ko. Hindi ako naging mahinahon. Aminado naman ako. Hindi ako naging mahinahon sa oras na yun. Kasi naalala ko yung mga sinasabi niya sa akin eh. Na ano? Na, yun nga, pangit daw ako, sabi niya. Tapos malaki pa daw yung mata ko. Mukha nga daw akong tarsier, sabi niya. Siya naman, yung taas niya, hindi naman pang beauty queen. Tignan ko lang kung mainitan yon. Kung mababad sa kainitan yung Daddy Frankie, baka daig pa niya yung ita. Sa itim. Gusto ko sana, Nanay Ansing, kaya kita kinausap, para maging maayos kayo. Wala man sa akin, Daddy Frankie. Wala naman problema. Basta wag lang niya akong pagsasalitan ng kung ano-ano din. Hindi naman ako maungunang makipag-away. Siya yung naunang nagsasabi ng kung ano-ano eh. O di, magalit din ako Alam namang pabayaan ko na lang. Bago siya magsalita ng sa akin, tignan muna niya yung sarili niya. Kung kagandaan ba siya. Kung yun nga, sabi ko, mababad siya sa kainitan. Ay, Diyos ko po, baka daig pa niyang ita sa kaitiman. Ako, lagi ako sa kainitan, nagano pa ako sa bukid, lumulusong pa ako sa bukid. Kaya ganito ang itsura ko. Wala naman akong pera, pampakuan ng sarili ko. Kaya tanggap ko na ganito ako. Pero siguro kung naging mayaman ako, mapapaayos ko yung sarili ko, gaganda rin siguro ako. Pinanganak akong mahirap eh. Siya mayaman kasi siya. Kaya kayang-kaya niyang ipaayos yung sarili niya. Kayang-kaya niyang iretoke yung pangangatawan niya at mukha niya. Wala naman sigurong wala akong nakitang retoke sa kanya. Kasi ang lit-lit lang naman niya, parang nga siyang unano eh. Dito mga kababayan, alam kong may pagkakamali sila pareho.
gaya na aking sinabi kanina, siguro sa mga napapanood ni Nanay Ansing na reaction ni Ma'am Inday Okray, naipon, kaya nung nakita niya, ganun kaagad ang bungad niya. Pero alam mo kung bakit naging ganun din si Ma'am Inday Okray, kasi hindi niya talaga expected na may galit ka pala sa reaction niya. Kasi sabi nga, sa reaction ni Ma'am Inday Okray is base lang doon sa napapanood niya sa video natin. Pero sabi naman ni Nanay Ansing, si Ma'am Inday Okray ang nauna. Pero nung oras na yon, ang naunang nagsalita si Nanay Ansing talaga. Kaya nagsimula yung yung oras na yon, ang nagbitaw ng salita si Nanay Ansing, ikaw pala. Ano ba yung sinabi mo una? Nasabi ko, Daddy Frank, ikaw pala si Inday Okray, yung nagsasalita ng masakit sa akin. Mm-mm. Sabi ko, Daddy Frank. O tapos, yun na rin. Biglang Kaya, sumagot na rin si Ma'am Inday. nagsasagutan kami ng malakas. Pasensya ka na, Daddy Frank, yung ganun yung nangyari. Nahiya din ako sa'yo. Wala kang dapat ipagpasensya sa akin. O, naiintindihan ko. Gaya ng sinabi ko, mga kababayan, tingin ko po dito, walang perpektong tao. Kung may pagkakamali si Nanay Ansing, may pagkakamali rin si Ma'am Inday Okray. Na kaya tumaas na rin ang tempered ni Ma'am Inday Okray kasi ipinapakilala ko pa lang, bumanat na si Nanay Ansing. Kaya yung tao siguro nabigla si Ma'am Inday Okray, kaya nawala na rin siya. No? Nawala na rin siya sa control, kaya nagkasagutan sila. Daddy Frankie. Talagang naubos yung pasensya ko, Daddy Frankie, sa sinabi niya sa akin na magkano pa ba, sabi niya sa akin. Yun ang isinabi niya sa akin, nakala mo kaya niyang bayaran yung buhay ko. Na porke mahirap ako, ginaganyan na lang ako. Di ba? Masakit din naman sa kalooban ko yung naririnig ng gano'n, ng harap-harapan. Porque mayaman siya, mahirap lang ako. Tapos sasabihin na ako ng gano'n. Kaya medyo tumas talaga yung boses ko at nag-init yung dugo ko. Hindi ko napigilan, napasigaw na rin ako, tumas na rin yung boses ko na nagsalita. Nabigla talaga ako kahit si Mami Rochelle pagsakay sa sasakyan, nanginginig siya. Hindi talaga kami nakaporma. Basta ang naisip ko lang, paglayuin na lang, iuwi na lang muna si Ma'am Inday Okray. Daddy Frankie, pasensya ka na, Daddy Frankie. Ang kinaano ko talaga doon, yung parang kayang tambasan yung pagkatao ko ng pera. Yun ang kinagalit ko ng gusto talaga. Yung sasabihin niya sa akin na, magkano ka ba? Pinipresyohan niya yung pagkatao. Daddy Frankie.